Kath din, parehong nag-post ng aso mga kasembreros. Tapos si Kath may bagong shoot, no? Tapos si Alden, ito na yung pasabog ni Alden sa Hollywood mga kasembreros. And then si Alden, spotted din siya sa labas. Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko itong spotted si Alden sa labas, kasama ni Kuyang naka-black. Kagabi lang ito pinost sa TikTok, sa Facebook, tapos sabi nga ng ibang admins ay ang swerte naman ni Kuya, no? Nagkapagpa-picture siya kay Alden na kanyang hinahangaan mga kasembreros. So, tapos si Mama Ten sa medyo dun sa banda, no, sa kaliwa mga kasembreros. Naka-block sila, tapos naka-cap si Alden. Hindi ko lang sure kung bago ito. Tapos, kasi kagabi lang siya pinost ng fan nga ito noon, nakapagpa-picture kay Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos, yun, pinost niya ito kagabi. Wala ring parang caption kung kunwari spotted sa airport na ganito, or spotted sa lugar na ganito, or nagkita kami ni Sir Alden sa ganitong lugar. So wala rekta lang siyang pinost mga kasembreros. So pero I'm supposing na ito po ay bagong picture ni Phenomenal Box Office Cinema King at ni Kuya, no, na tagahanga ni Soiti mga kasembreros. Tapos si Kath naman, nag-share pa siya ng mga random photos niya sa bench mga kasembreros. So dito ay yung white nga, no, mga kasembreros. Tapos parang nakahiga siya dito mga kasembreros. So maraming set pala na pictures, kaya sabi niya pala ay nung nakaraan, nung pinakauna niyang pinost ito ay more to come, sabi niya ganoon mga kasembreros. So timeless inspiration, a fresh point of view, Catherine Bernardo in Bench Original. So 3 hours ago ito na pinost mga kasembreros, Bench Originals. 58 minutes naman pinost ni Kat sa kanyang sa kanyang Facebook page mga kasembreros. So talagang nakakatuwa lang. Tapos ito pala nakakuha ako ng mas maraming details itong pag-transfer or pagpasa kay Alden bilang Hermano Mayor mga kasembreros, no, ni Vice Mayor Arnold Arcillas, no, nakapatid ni Ma'am Arlene mga kasembreros. So yung sa simbahan nga sila, tapos parang tinanggap ni Alden yung parang vow siya, no, parang tradition mga kasembreros, nung tinanggap ni Alden yung parang simbolo yata ito ng yun, no, responsibility next year mga kasembreros for 2027. So parang tignan ko kung sa Rizal ito na, no, na simbahan or sa Laguna. So malagay ko sa Laguna kasi taga Laguna sina Vice Mayor Arnold Arcillas. So alam kong Binyan, parang Binyan ba, Santa Rosa. Alam ko Santa Rosa si yung kapatid niya si Arlene. So I'm supposing sa Santa Rosa din si Sir Arnold mga kasembreros na kapatid ni Ma'am Arlene or Mayor Arlene Arcillas. Tapos yun, no, nag-drop din ng panibagong video teaser or video clip ang Love Siargao ng View mga kasembreros. So dito ay wala na, nagkainlaban na si Nakara at si Ja. So Maradjao, sabi niya beautiful, sabi niya maganda, parang painting, parang nag-date sila dito, no, mga kasembreros. So ito yung sasabi ni Alden na they're somehow promoting the locals or the local tourist destinations dun sa kasi umikot-ikot sila. This is the point of life, sabi ni Kara, watching the sunrise with the person you love, sabi niya. Mahal kita, Jao, sabi ni Nadine. So in love na dito mga kasembreros. Tapos ano ko dito yung parang dito yung eksena na na parang si Han naman ay parang may inuungkap din siya ng kanyang past or real life kasembreros. So try kong i-play ito mamaya para mapakinggan niyo po first hand, no, mga kasembreros. And by the way may singit ko lang,
yung mga taong apektado po ng baha or bagyo, no? Hoping na naka-recover na po tayo. No, dito sa amin ay we're still praying for a rain, no? Kasi matagal nang hindi umuulan. So pahirapan sa tubig, no, mga kasembreros. Kasi mostly dito ay umaasa ang tao sa tubig ulan, mga kasembreros, at saka tubig balon or well. So yan, going back, ay ipi-play ko ito mamaya, mga kasembreros. So exciting to kasi si Sir Han at saka si Kylie Alcantara nga ay parang may deepest secrets na marireveal dito, pero kinap no? Na nagtataka si Kylie or si Pearl na bakit parang nag-iiba yung ugali ni Han or ni Kim Jisoo, mga kasembreros, toward doon sa dito sa may kanilang Korean guest, no? May something doon sa kanilang Korean guest, mga kasembreros. Tapos si Kath naman, pinost siya ng ABS-CBN 10 hours ago, mali ka ng kinalaban, Abby o ni Maha. Tingin pa lang, tapos na ang laban. Daming likes 1,700. So ito yung isa sa mga eksena ni na Abby at saka ni Billy doon sa love shard sa Someone Someday nga, no, na magsasalpukan na silang dalawa or masusuntok na ni Abby or ni Billy si Abby, mga kasembreros. So yun talagang iba-iba ring atake, no. Sina Alden talagang romantic comedy, no, tapos sina Kath naman ay mala action at saka parang a very good girl. Ang atake din dito ni Kath, mga kasembreros, sa Someone Someday, mga kasembreros. So hindi gaanong romantic kagaya ng kina Alden, mga kasembreros. Tapos si Alden naman 32 minutes ago pinost si Charjan, isang maganda may araw na Sabado sa inyo pong lahat. Sa 62 reactions, no, in just 32 minutes ito. Tapos si Alden dito ay naka dark blue, no, mga kasembreros. Tapos next item natin, may pinost ng admin dito ni Kath ng picture niya. So parang throwback ito, mga kasembreros, no. Parang yung trim ng buhok ni Kath dito ay parang halatado na may trim siya. Parang straight hair, mga kasembreros, si Kath dito. Tapos naka-brown yung kanyang damit dito, mga kasembreros. Pero somehow a throwback na larawan ni Soiti. Tapos ito, may isa pa palang fan na nakapagpa-picture kay Alden kahapon. Baka sana ito sa taping nila ng Code Gray, mga kasembreros. So Alden Richard Yarn. Tapos tinanggal ni Kuya yung kanyang mask, no? Okay, wait. Ito yung suot ni Alden na naka-white siya. Iba pala yun. Naka-black pala yung kanina, mga kasembreros. So, pero ito po, no, mapagpalang araw kay Kuya. Kasi nakapagpa-picture siya kay Phenomenal Box Office ni Ma'am King. Tapos ito, ang kulit ng ginawa ni Chris Genus kagabi dito sa Kath din, no, yung video ni na Alden na nasa Carson City sila parang nagpa-heart ng kamay, ay nilagyan niya ng music background na yung looking back to the things I've done, I just wanna find the things someone. So parang ito yung time na parang binulong si Alden na babe or mahal Tapos yung parang mic yata ang sabi niya, mga kasembreros. So yun. Tapos sobrang sweet pa nila ito, of course, no. Mga kalos, hoping and praying talaga na magkaroon sila ng project. So kagabi ito pinost no. Kath din admin or Kath din fan din siguro si Chris Jen, mga kasembreros. So yun po. Ito si Rayu, bago siyang campus cutie, nanalo siya, no? Siya yung tinanghal na campus cutie ng GMA, mga kasembreros. So, parang nilook forward niya dito na makatrabaho si Alden kasi siya parang tinanong siya kung sino yung gusto niya makasama, mga kasembreros. So, yung gusto niya makasama dito si
Miss Marian Rivera, of course. Um, tapos si Ding Dong. Tapos si Alden, mga kasembreros, so nakasama dito. Tapos basta no, parang bagong panalo siya ng campus sa QT, mga kasembreros. So, yun, parang sasabi niya dito na bakit daw si Alden yung gusto niyang makatrabaho. So, bata pa daw siya, ay inihangaan niya daw siya na tapos they're very good at their own craft, mga kasembreros. So, yun, Alden is bringing inspiration, no, sa mga kabataan or sa mga tao, mga kasembreros. So, tinanong pa si Rayu, yung kanyang yung celebrity crush si Marian, mga kasembreros. So, sa kaedad naman daw niya, hindi pa ito ganong sikat, of course, no, kasi kakatanghal pa lang sa kanya na campus cutie, mga kasembreros. So, Sofia Pablo yung isa sa mga crushes niya, mga kasembreros, sa nakaedara niya, mga kasembreros. So, yun, Charlie Fleming, no, isa sa mga dalawa sa mga crushes niya, mga kasembreros. So, yun po. Try kong play ito mamaya kung gusto niyo pong pakinggan, ha. Tapos, ito major item tayo. Yung Big Tiger ni Alden, yung Hollywood project niya, no, parang nagpaparamdam ng mga kasembreros. So, parang nag-drop sila ng teaser kagabi, ng mga kasembreros. So, pictures ito na parang ginawang camouflage. Na parang parang dito, collage, mga kasembreros. So, Big Tiger. So, kung kainisip ko na medyo napapalapit na yung kanilang pagpapalabas ito sa sinehan. So, medyo na-late lang siya, no, kasi August. So, yun, no. Pero palagay ko ay malapit na ito, mga kasembreros. Kasi nagpaparamdam na rin, no, at saka may mga clue na ang mga admins natin sa pagpapalabas ng Big Tiger. So, si Johnny Lynch, no, parang ito yung pangalan dito ni Alden, mga kasembreros, na bida kontra bida. Ang galawan dito ni phenomenal box office ni Ma'am King. So, may mga pictures nito dito na random din, no, doon sa kanilang Big Tiger. So, aabangan natin ito definitely, itong Big Tiger ni Alden. Tapos, si Kath naman, bagong endorsement shoot, no, pinost ito ni Chandria kahapon, or Justin Benitez, sa kanyang Instagram. Medyo malabo pa talaga, at saka very mysterious pa yung post dito, mga kasembreros, no. Wala pang gaanong clue. So, lang siya, parang yung workplace na may mga setup, mga kasembreros. So, hindi rin kita dito si Kate, pero endorsement shoot nga yung parang title dito ng pag-post, no, ni Justin Benitez, mga kasembreros. So, talagang grabe, no, kaliwat kanan ang ganap ng Kathleen, mga kasembreros, endorsement, shooting or taping. Alam ko nagtitape, hindi ko lang parang may tinatapos pa sina Kath, mga kasembreros, no, sa kanilang Summon Sunday. Si Alden kasi Code Gray, no, baka pagtapos ng taping ng Summon Sunday, tapos na rin yung Code Gray ni Alden. So, project na for Kath din. Sana ganun kadali, no, mga kasembreros. So, kasi yung Liwanag at Dilim, inisip ko marami siyang exposure doon, or mahaba yung kanyang exposure. So, sa Liwanag at Dilim ni Miguel Jacinto ay parang very short lang yung role niya doon, mga kasembreros. So, solve na yon. So, sa mga endorsements na lang. So, parang tayong gumawa ng pero parang ganun ginagawa nila, no, habang siguro tinatapos si Kat yung Summon Sunday. Sana gawin nila yung Elena 1944. Naku, para ibang genre naman, mga kasembreros. So, ABS-CBN Gym, baka naman, naku, magkagano nagre-request sa mga Cathinatics. So, para mabasag natin yung Spider-Man Brand New Day, kasi ang Spider-Man Brand New Day talagang 12 days pa lang sa Philippine cinema. 1 billion na agad yung income nila, no, gross income nila, mga kasembreros. So, grabe, no, talagang wag nating hayaan sana, no, na banyaga or pelikula ng ibang bansa, mga kasembreros, ang mangibabaw
sa ating Philippine cinema. Dapat Pinoy din, no? Kathleen, dapat ang ang ano dito kasi yung Avengers Endgame 1.7 billion eh, no? So mas malaki pa rin sa tayo dito sa Hello Love Again na 1.6. So dapat dito sa atin, dapat Pilipino ang maghahari sa takilya, hindi yung foreigners, no? Dapat ganoon mga kasi sa mindset nating mga Pinoy. So wag nating hayaan na ano na sila yung alam mo yon maging supreme when it comes to cinemas mga kasembreros. Nevertheless, I know, let's just hope and see and wait mga kasembreros. Tapos ito major item tayo, no, si Kath, nagulat ako dito kasi di ba nung nakaraan or kahapon yata yun, nag-post si Alden ng aso. Tapos si Kath naman kagabi, no, nag-post din siya. Sabi niya adopt or foster biyaya, no, si Kibo. So pareho silang pareho silang may sinusuportahan ng mga animal foundation mga kasembreros. So be a biyaya si Kibo. So parang aso ito na pinost ni Kath. Pwede daw siyang i-adapt, no, or pangalagaan mga kasembreros or kunin nun sa siguro mga dog shelter or yun nga, no, mga animal house mga kasembreros. So yun siya. So talagang alam naman natin na for baby, for daddy at for mommy mga kasembreros ang Kath din kasi mahilig sila sa aso. So pero yun, no, tala nagulat ako na kakapost lang ni kakapost lang ni Alden ng kanyang aso. So si Kath naman ay nagpost din ng kanyang aso. So ito naman ay mahilig talaga sila at saka mawain sa aso. Pareho talaga sila ng advocacy mga kasembreros. So si Kath, si Alden ay alam natin na merong susuportahan na PAWS mga kasembreros or Philippine Animal Welfare Society. Tapos si Kath naman ay ito, no, gusto niya tumulong sa mga aso. So para silang mawain, no, sa mga aso or dog mga kasembreros. So yun po. So yun lang kasi sa ating casting items ha. Tapos replay ko tayo itong mga videos and then ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. Marajaw Karajaw. Ganda. Parang painting. This is the point of life. Watching the sunrise with the person you love. Mahal kita, Joe. Good day, sir. Hello. Checking in? Yes. Well, welcome to Cathay, sir. Let me guess. Korean. Very good guess. My boss, he's Korean too. 잘 들어. 난 지금 여기 살면서 만족하고 한국엔 다시 안 갈 거야. Sir Han, we have a Korean guest and he wants to meet you. Whatever happens, Pearl, please know that everything that I've shown you was real. What's happening? Can you just please go straight to the point? Anong nilulook forward mo ngayong GMA Sparkle artist ka na? Actually, more projects, more work. Kasi doon ako excited about kasi that will also help me improve and create a better version of myself and also help my family, my loved ones, my friends, and also be there for them with great and I want to be successful in life in the future. Sinong kapuso? Oo, nung gusto mo makatrabahong kapuso, babae muna. Honestly po si Miss Marian Rivera kasi nga po. Na-meet mo na siya? Hindi pa po eh. Okay. Bakit si Marian? Although, obvious answer, di ba? Pero bakit si Marian? Kasi po, being it as obvious po, makikita niyo po yung craft niya. Yeah. How good she really is at her craft po and gaano po siya ka-determined sa mga ginagawa niya po and idol ko na po kasi siya ever since bata po ako. Idol ko na po sila. Kaya sana ma-work po kayo, Miss Marian. So, I'm looking forward to it. Sa lalaki. Actually si Alden Richardson sa Ding Dong Dantes. Yes. Siguro po. Nakita mo na pareho? Si Deepa po. Ay, both hindi pa din. O, bakit si Alden? Kasi po, ever since bata nga po ako, they're also one of my idols na one of my look up to. Kasi same answer po with Miss Marian. They're very, very good at their own craft. So,
seeing them that they're so determined and how successful they became, gusto ko po sila maging katrabaho. Gusto ko kasi maging rason din po yun ng pagbuo ko po sa sarili ko ng mas maayos at mas better pa each day. Bakit si Ding Dong? Same thing po. Actually, same answer for Ah, all of them. Okay. fan question? Sino showbiz crush? Showbiz crush po, yeah, kasi you answered nga po si Crush mo din siya. kasi crush na medyo kaedad mo. Siguro po sila Charlie Fleming, si Pablo po. Nandito kanina pa rin. Yeah. Another fun question, Rayu. Paggising mo bukas ng umaga, ano ang una mong gagawin? Siyempre to celebrate. Mag-celebrate ako at gusto ko magsaya kasi yung paghihirap ko, it finally paid off. So, gusto ko na lang magsaya at I wanna be happy for what I achieved. So, yun po. Sobrang ganda ng ating Word of God mga kasembreros. Ang title natin ay Ang Tunay na Kristiyano. Medyo mahaba po ito, 1 Thessalonians chapter 4 verses 1 hanggang 6. Babasahin ko na lang po mga kasembreros, no? Sabi dito ni Apostol Pablo, I'm using New Life Version. Christian brothers, we ask you because of the Lord Jesus to keep on living in a way that will please God. So ito na yung ang tunay na Kristiyano mga kasembreros. I have already told you how to grow in the Christian life. The Lord Jesus gave us the right and power to tell you what to do. God wants you to be holy. You must keep away from sex sins. God wants each of you to use his body in the right way by keeping it holy and by respecting it. You should not use it to please your own desires like the people who do not know God. No man should do wrong to his Christian brother in anything. The Lord will punish a person who does. I have told you this before. So mahaba ito mga kasus, pero ang daming points, ang daming napakahalagang aral ni Lord mga kasembreros ng ating Panginoon na dapat nating matutunan dito. Pero by generality ay ito yung dapat na ugali, no? Ng isang taong may takot sa Diyos, tunay na Kristiyano mga kasembreros, tunay na naglilingkod at nananampalataya kay Lord Jesus Christ mga kasembreros. So sabi niya dito, no, Christian brothers, no, we ask you because of the Lord Jesus to keep on living in a way that please God. So sa mundo ng vlogging, sa mundo ng content making mga kasembreros, kapag ikaw po ay kunwari marami ng followers, kung ano yung content mo, kunwari yung content mo hindi gaano pleasing sa harapan ng Panginoon, pero dahil na marami kang followers at yun ang gusto ng followers mo, sometimes nako-compromise, no, yung nako-compromise yung gusto ni Lord na naka-please sa Panginoon kaysa doon sa gusto ng mga viewers or ng mga audiences. So hindi dapat ganoon, no, mga kasembreros. So ako kasi talagang dito radical ako when it comes to kung anong tama, kung ano ang mali. So ganun siya mga kasembreros. So kung mapaparang hindi mo siya ibigin or mamahalin kahit na mali yung ginagawa mo. No, dapat kung kunwari sa isang bata, kung mali yung ginagawa niya, so dapat siyang disiplinahin kahit mahal mo ang bata, no? Kunwari si Dodong or si Inday, kapag mali yung kanilang ginagawa, kailangan sawayin sila, no, mga kasembreros and mga katinatics, na dapat ay pero kailangan may padala mo, parang may paintindi mo sa kanila na mahal mo sila. Okay, mahal mo sila kung kaya dinidisiplina sila, kung kailangan paluin kung kailangan kurutin para tumino, no, at saka maging tama yung kanilang ginagawa mga kasembreros. So pero ipaintindi mo sa kanila na para rin yun sa kanila, no, para sa kanila ikubuti at love na love mo sila, no, kasi yun kasi ang mali, no, kung hindi nila naiintindihan na bakit mo ako pinapalo, bakit mo ako kinukurot, bakit mo ako pinapagalitan. So kasi mali sila, tapos mahal mo sila at the same time kung kaya kailangan itama yung mali mga kasembreros. So ganun po siya. So radical love ang tawag doon, no, or radical discipline mga kasembreros. I've already told you how to grow in Christian life. So dapat may paglago mga kasembreros. Ang ating buhay, no, bilang mga Kristiyano, dapat meron tayong growth. So kunwari 20 years ka ng Christians, 20 years mo nang binabasa ang Biblia, pero hindi ka pa rin nakikitaan ng patience, hindi ka pa rin nakikitaan ng love, hindi ka pa rin nakikitaan ng peace, hindi ka pa rin nakikitaan
gentleness or ng kindness or hindi ka pa rin nagpapatawad, 20 years ka nang naglilingkod sa Panginoon. So may mali, no? Dapat may growth and improvement tayo mga customers when it comes sa ating Christian journey or Christian life. Kasi ang unang judgment or ang unang grupo ng tao na i-judge ng Panginoon ay yung mga taong naglilingkod sa Kanya, no? Pumapawid in the house or church of God, mga kasombrero. So grabe, no? Medyo nakakatakot siya. Judgment comes first, no? Sa mga tao or mga pinili ng Diyos, mga kasombrero. Pero yung blessing at pagpapala naman, mga kasombreros, ay talagang tao dito, nag-aantay sa mga taong tapat sa Kanya habang buhay. When we read this verse, it calls us to reflect on our relationship with God. It encourages us to prioritize living a life that brings honor and glory to Him. So whatever you do, no, hindi naman ibig sabihin na tatrabaho ka sa kumpanya. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. So hindi naman ganoon, mga kasimres. By doing what is right, no, kung ginagawa mo yung tama, ginagawa mo kung ano ang nararapat, so that's one way of showing na you are worshiping or praising God, mga kasembreros. So, or glorifying God in general. So, yung dito, yung may mga times na balance ba, no? Not all the time ay ganun ang sasabi mo. May mga times na ganun dapat ang sasabihin, mga kasembreros. It encourages us to prioritize life. Brings that, sabi na, pleasing God means aligning our actions, thoughts, and decisions with His will. It means leading a life that reflects His love, compassion, and righteousness. So yun siya, no, awa, mga kasembreros. So yung pagiging mawain, so isa yun sa mga characters, mga kasembreros, na dapat nating taglayin, kasi yun po ay nakakalugod sa ating Diyos na buhay. So righteousness, no, tama, no, especially yung mga talaga ngayon ay ating gobyerno, no, talagang minsan binabaluktot yung tama, tapos pinapanigan yung mali, no, dahil nga sa issue ng flood control na pinagtatakpan. So ganun, no, kahit sa ating buhay, no, in specific ways natin sa ating tahanan, sa ating sarili mismo, we need to be kung anong tama-tama, no? Ganun siya, mga kasabas. Growing in holiness is a lifelong journey of becoming more like Christ. It involves constantly striving to improve ourselves, to deepen our understanding of God's Word, and to practice virtues such as humility, patience, and love. So yun siya, no? Kung tayo po ay totoong Kristiyano, dapat napopossess natin sa ating character yung pagpapakumbaba, no, mga kasembreros. Pagpapamaba, nagpapatawad, especially, no, isa sa pinakamahirap gawin talaga yung pagpapatawad, mga kasembreros. Pero worth it, no, kapag tayo po ay ginawa natin yon. So we have Christ, mga kasembreros, at saka si Lord, no, sa ating buhay in general. So it's really important na, kasi yung humility din, isa rin sa pinakamahirap, yung pagtanggap mo na may sala ka, ikaw yung may kasalanan. So isa rin sa pinakamahirap gawin actually, especially kapag nagkakaroon kayo ng argument, no, ng iyong nanay or tatay or kapatid, for example, or kaibigan. So sino, asawa for example, so sino unang magpapatawad, sino yung unang hihingi ng tawad. So may mga ganong instances, mga kasembero, sa ating buhay, sa lalong-lalo po sa family natin. So pero bilang mga manampalataya ni Kristo, dapat ay na-adapt na natin yun, mga kasembreros. So isa yun sa pamamaraan na or showing na tayo po ay lumago na, no, at lumalago, mga customers, or may improvement man, no, sa ating Christ-like character, mga customers. Kasi ganoon si Kristo, no, nagpakababa nga siya, kasi kahit na Diyos siya, no, mga customers, sa how much muna tayo ay tao lang, at kanya pong mga nilikha lamang, mga kasembreros. So love, no, patience and love, mga kasembreros. So ito talaga mahirap din to. So mahirap din itong patience, mga kasembreros. Love, na especially radical love, na tama-tama, mali-mali, mga kasi. Challenges us to be intentional about our spiritual growth and to allow God to transform us from the inside out. Let's ask ourselves, how can we live our lives in a way that pleases God? As we ponder upon this verse, what areas of our lives need to change in order to grow in holiness? Let's embrace this call to live a life that reflects God's character and seek continually grow in our walk with Him. So, yung ating journey naman na to ay hindi naman siya one night process lang, mga kasembreros. It takes a lifetime, no, lifetime process siya. Pero ang kahalagahan dapat dito ay meron tayong
pagbabago. No, may change, may lesson learned tayo, tapos nagbabago tayo from that lesson. No, kumapa, we follow what is good, what is right, what is true, mga kasembreros. So hindi yung natuto ka na sa ganitong bagay tapos hindi mo pa rin ginagawa or sinusunod, so may mali, mga kasembreros. Today, people face numerous distractions and challenges that can divert their focus from God. Yet, this verse serves as a timeless reminder that our primary aim should be to live in a way that pleases Him. So parang yung asawa mo, di ba? Yung asawa mo, pag hindi natutuwa, kailangan may gawin ka para matuwa siya, no? Or kung nagkasala ka, tapos so kailangan mong gumawa ng bagay na para mapatawad ka or para matuwa siya sa iyo ulit, mga kasembreros. So kung sino man dyan na tao sa buhay natin, whether it's in our workplaces, homes, or communities, the call to ongoing spiritual growth remains relevant. A young professional, despite a busy schedule, sets aside time daily for prayer and Bible study. So kung ikaw ay nagtatrabaho, kailangan meron talaga siyang oras, mga kasembreros, kasi ang buhay natin ay hindi lamang trabaho, hindi lamang pagkain. So may time talaga, no? Kung parang balance ba, no? Parati nating sasabi dito na balanced life dapat. At yun ang gusto ng Panginoon. Hindi naman gusto ni Lord na imbalance yung ating buhay, mga kasembreros. Kung may time sa family, may time sa Kanya, may time sa kaibigan, may time sa gala, may time sa pagkain, may time sa trabaho, may time sa kung ano mga ginagawa natin sa buhay, mga kasembreros. So ganun po siya. It's just a matter of priority talaga, mga kasembreros. So sino bang priority natin? For example, may oras tayo sa barkada, pero priority natin yung pamilya natin. So ganun siya, mga kasembreros. So hindi all the time ganito yung ginagawa natin, hindi all the time ganyan. So variety habang tayo pinubuhay sa mundong ito. So ganun po siya. Alright, sinama sa ating Word of God, ha? No, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and of course, no, gumawa tayo ng mga bagay na nakakalugod, no, pleases sa Panginoon. Kasi ang tunay na Kristiyano ay we should be Christ-like, mga kasembreros, and do things that please God. Sinama po sa ating Word of God, no, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and sa pangalan ni Lord Jesus Christ na atin pong Diyos, magpakailanman, na in Jesus' name, amen and amen. See you next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.